na cross ng ating negative, affirmative. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute ka. Okay, ulitin ko ulit ang tanong ha. Proceed. Meron po ba tayong dictionary? Anong dictionary? Pakilabas, anong dictionary nagsasabi na ang idni kasama doon ability? Anong dictionary? Pakisabi ko anong dictionary. Mr. Torrens, problema mo yan eh. Hindi ko problema. Yung ability, yung problema mo yan eh. The shifting the burden of proof sa'yo. Bakit sa'yo nakatayo ka kanina, nagsasalita ka kanina, hindi mo yan pinabasa? Anong dictionary? Compton Dictionary, anong dictionary? Kanina na pinalabas mo yan eh. Ngayon panahon na sa pagtatanong sa akin, gusto mo ba magpalabas? Okay. Ngayon, kung wala kayong maipakitang dictionary, ako naman na maglalabas. Premise bilang premise. Sa Lens Arabic English Lexicon, ang sabi dito, kahulugan ng Lens Lexicon. Objection, ano yan? Ang tanong kasi very clear nga yung tanong niya, ginawa na kanyang premise eh. Pwede ba ang ating tanong gawing premise? Kanina tinatanong niya ako kanina na mabasa ba sa dictionary? Ay nagkuan ako, sabi naman niya gawin yung premise. Baliktad. Okay, so yung objection dito yung sa premise ata. Bro Torrens, counter objection. Premise, 'di ba premise allowed 'yun? Nagba-premise lang ako eh. Allowed. So ganito. Kasi sabi niya wala daw dictionary. Oo. So ganito, pag magpe-premise tayo, again, dapat kino-connect natin sa tanong ha. So, bro Torrens, tapos direct question as possible din naman. So proceed, bro. Sige. Dito sa Lens Arabic English Lexicon, ang nakalagay, ang kahulugan ng idni, permission, leave, concession, consent, at allowance. Wala tayong nabasang ability dito. So, kung tama ba to sinabi ng inyong Lens Arabic English Lexicon na walang alang ability, kundi permission, leave, concession, o consent, allowance lang? Tama ba daw? Sagot. Ang kinukuto is the word idni. Idni. We discussed the word nila. So, hindi yan very far eh. Ang idni, permission. Idni. Pero ang biidnillah, by the power of Allah, by the will of Allah. So, huwag mo akong dadalhin sa idni lamang, hindi yan ang issue sa Quran. Next question. Okay. Sabi mo, eto, biid nila. Babasahin ko ulit yung Lens Lexicon ha. He did it, biid nila. Allah, by permission of God, by leave of God, by God allowance. Wala ditong ability. Wala nakalagay dito by his own ability. So tama ba tong yung Lens Lexicon? Tama. Arabic to, Arabic. Okay, sagot ko tama. Ang sa utak mo lang sinasabi walang ability ang mali. Dahil ini-insert mo ang bagay nga hindi nararapat dyan. Huwag mo i-insert at gawin mo nga amin yan. Sa utak mo lang yan eh, yung ability. Ability. So, kung sinasang-ayunan mo, wala palang ability binigay kay Jesus, kundi go signal lang. Kumbaga sa LTO, binigyan ka lang ng lisensya. Tama o mali? Mali. Dahil sabi nga sa mga chat GPT, ang tinatawag na biid nila bilalugatul Arabiya, ang ibig sabihin bil kowa. Tawi, isa sa mga pangalan ng Allah, al-tawi. At tapos yung permission, ayon sa chat GPT, power of Allah. One of the meaning is power of Allah. So, may sinabi ba dyan sa ChatGPT mo, sa sinabi sa Lens Arabic Lexicon, na ang ability kasama doon sa bid nila? Dapat ipakita nyo po sa sinabi doon kasama ang ability sa bid nila. Panahon ito... Meron na wala? Ganito, sagutin ko. Ang tanong, magtanong ka. Huwag mo akong turuan dahil hindi ito to panahon pag-aaral eh. Hindi ako nag-aaral sa iyo eh. Nakipag-debate ako sa iyo eh. Huwag mo akong turuan na ganito, ganin ang gawin mo. Ano ka ba? Debate ito eh. Magtanong ka, huwag mo akong tuturuan. Objection ako, moderator. Objection, proceed. Objection. Naghahanap po ako ng ebidensya para i-support sa sinasabi niya kasi hindi pwede tayong laway-laway lang dito eh. Ipakita niya sa screen, sinabi ng ChatGPT na ang bid nila kasama doon is own ability. Binigyan niya ng ability si Jesus. Okay. So, counter objection meron ba?
ang pinakita ko sa chat GPT is by the power of Allah. Ano ba ang power? Hindi ba ability ang power? Ha? By the power of Allah, sinasabi ng ChatGPT, nila is it includes by the power of Allah, by the will of Allah. So ganito ang judgment ko dyan, Brother Torrens, ha? Yung sa condition mo, bro, na dapat ipakita yung pag ganun, hindi kung paano i-present or isagot ni Brother Ibrahim Domas, hindi ko pinapakailaman yan. Pero ang sagot nga niya is chat GPT nga, ganun nga daw. So proceed tayo, bro, sa next question, bro. Okay, next question. Bukod kay bukod kay Jesus, sinong propeta ang nagkimala ng paglikha? Meron po ba o wala? Si Moses, yung paglikha niya si Moses, yung naglikha siya ng tungkod, yung tungkod, tinapon niya doon sa mga Pharaoh ay naging ahas. Saan ba ito? Nagmula. Galing kay Moses, dala-dala niyang tungkod. Tungkod niya yon at tinapon doon, ay naging more than buhay pa ito, more than sa tao, dahil from vegetation kingdom to animal kingdom. Ang nakalagay ba din sa Arabic akluhu o kalaka ang ginamit o transformation lang yung ginamit mo kay Moises? Ginamit ni Moises. Akluhu bang sinabi doon sa Arabic? Ang transformation kay Moses, hindi lang transformation, is creation from vegetable kingdom to animal kingdom. Is this transformation? No. This is a creation by Allah given to Moses nga nakapalabas siya ng ahas mula sa kahoy, tungkod. Doon. So, saan mababasa sa sinabi ni Moses? Next time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So, bago tayo puntahan ang ating final conclusion, so shoutout muna sa ating 132 na nagla-live comments ngayon. Shoutout kay Eli sa Bactani, Reggie de la Cruz, Hanip Makakuna, shoutout din kay Rolando Barcenas, at dito din kay James Bloodwork, shoutout din kay Julie Galve, at dito din kay Bukhari Khalifa Latif, Jeprox Atal, and shoutout sa inyo mga kapatid. So dito tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ibrahim bilang negatibo sa ating paksa na Diyos si Kristo sa Quran. Your time start now, bro. 5 minutes. Sorry, may rebuttal pa ito, wala na. Alhamdulillah. So jazakallahu khair. Mga kapatid, mga kaibigan, papatunayan sa aking katunggali nga si Kristo ay Diyos mula sa Quran. Letra por letra, wala. Mabasa dyan sa Quran, siya ay messenger of God, siya ay propeta, siya ay created by God, his spirit from Allah. Ay, doon natiwangwang sa pagsabi niyan, spirit of Allah, from Allah. Paano? Ang Diyos ay walang pinanggalingan Pinanggalingan. Paano? Ang spirito niya, it's from Allah. So, very clear nga si Kristo ay talagang tao, ay created nga by Allah. Messiah si Kristo. Pero kung sabihin mo naman na si Kristo kay Diyos kasi walang tatay si Maria, nagbuntis si Maria, meron nga ang nanay ni Melchizedek, walang tatay nga, walang nanay si Melchizedek, di po ba? Marami ditong supported by Allah. Ang kapangyarihan daw ginawa ni Kristo. Kung babasahin mo, ang kapangyarihan dito sa Quran chapter 5, Suratul Maida 110, very clear, nasabi ng Allah, tinuturuan niya pagbasa si Kristo. Binigyan niya ng kapangyarihan. He supported with power. Paano niya naging Diyos? Tuturuan ang Diyos magbasa. Supported ang do miracles. Pagbuhay ng patay, supported by Allah, by the permission by Allah. Ang niisip niyang permission, kagaya ni BBM nga bangag na ang permission is to get the money from blood banks, blood control. Hindi ganon. Pag may permission ka na, bilang permission may gawain ka na. Hindi. Ang permission na Allah is meaning by the power of Allah. Magbuhay ka ng patay by the power of Allah. Mag-ayos ka namang tinutungin by the will and by the power of Allah. Doon kasi sa hinawakan yung permission Magbasa ka nga, balik ka sa original dahil ang Quran, bakit ba ang Quran namin ay may Arabic? Ito, may Arabic. Ang Quran namin may Arabic, may English. Bakit ba?
Kasi kung mayroon tayong discussion, mayroon tayong argumento sa translation, balik tayo sa Arabic. Nandyan sa Arabic eh. Nabiid nila, ang meaning sa biid nila, bilugatul Arabiya, is not only 1, 2, 3. Even the word of Arabic, there are dozens of meaning, one word of in Arabic. So, doon ka lang sa permission. ano ka ba? Mga kapatid, ito ay nagpapatunay lamang ng aking katunggali na sanay kasi sa tagpi-tagpi mula sa Biblia. That's why very allergy phobia siya pag ginukot ng Biblia. Dahil ang Biblia niya ay talagang tagpi-tagpi eh. Wala nang mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsabi ako'y Diyos eh. Sambahin ninyo ako ay wala. Dito na tumakbo sa Quran, siguro baka matakot siya madiscover nga wala rin sa turo sa kanilang Biblia nga si Kristo nagsasabi ako ay Diyos. Sinasabi ni Kristo ako'y tao. Dito sa Quran, kailanman si Kristo hindi niya sinabi ni Kristo na siya si Allah. Wala. Sinabi ng Allah, si Allah ay ahad. As-samad. Ang Allah ay walang simulan, walay katapusan. Si Kristo ay may katapusan, namatay. Sabihin naman nila, ang katawan ang namatay, ang laman ay namatay, tayo din tao. Ang laman lang natin mamatay eh. Sa Islam na paniniwala, bago tayo mamatay, kunin ng Allah ang ating espiritu. Yung ruh natin ay kukunin niya. Ang namatay lang din natin ay ang katawan. Diyos din tayo. Dahil yan ang logic ninyo. Pag hindi namatay ang kaluluwa, yung espiritu, ay talagang Diyos, mamatay din tayo eh. Di ba? Pero yung katawan lang natin ang mamatay. Kagaya ni si Kristo, pagbalik niya dito, si Kristo ay talagang mag-asawa at mamatay si Hesus Kristo. Pero yung sasabihin mo na si Kristo ay Diyos, ay katang-isip lang yun eh. Hindi pwede ang katang-isip, puno ka ng analogy. Puno ka ng sa delivery mo ay talagang halos 50% of your delivery analogy. Kaming mga Muslim, we don't believe our analogy if it is mentioned in the Quran literally. Pag sinasabi nga si Kristo, nilikha, ay nilikha. Pag sinasabi ay mula sa Diyos, ay mula sa Diyos. Ang kapangyarihan by the permission of Allah. Ganun na sa amin. Pagkaintindi namin. Pero talaga ang tao mga pagano, kasi itong mga Romano Katoliko talaga ay mga pagano naman, sorry to say that, okay? Ang katawang tao, mabasa sa Acts chapter 14 sa Biblia, nga sila ni Pablo, si Barnabas, ay naggawa sila perform sila ng miracles at tinatawag sila, God sa anyo, tao, ang Diyos ay bumaba sa anyo ng tao. Basahin niyo the whole chapter of Acts chapter 14. Itong paniniwala nga nagkatawang tao ang Diyos ay pagano ito eh. Tapos idugtong nila dito, i-inject nila into the mind of the Muslim, yung hindi nagbabasa ng Muslim, nga talaga Diyos Jesu Kristo. Of billions of people, Muslim people, walang single Muslim magsasabi nga Diyos Jesu Kristo, wala. Ito lang ang isang Romano Katoliko, nagtaka ako, anong nakalagay sa isip niya? Ay wala tayong magagawa. Kung ang pag-isip mo, ang isang ibak ay mabango, ay wala kang magagawa, mabango sa iyo. Ang isang ay instead matigas, sabi mong malambot ang bakal, yun ang paniniwala mo, wala kang magagawa. Ang gabi. Time. So maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, at 5 minutes din sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Diyos si Kristo sa Quran. Brother Torrance, your time start now. Kapagpalan sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Etong debate itong ngayon ko lang nalaman talaga itong kausap natin, hindi siya nagsasabi ng totoo, no? Kasi doon sa una, nalaman natin hindi siya nagsasabi ng totoo. Una doon sa sinabi ni Moses. May sinabi ba si Moses na aklu? Aklu bang ginamit niyang Arabic doon? Hindi, ang sabi niya doon iya. Ibig sabihin transformation. Hindi siya lumikha. O ano ba yung kay Jesus? Iba yung ginamit na Arabic ni Jesus. Hindi siya paithaya, nag-transform, kundi talagang naglikha siya. Kay Moses. Transformation, iba po yung transformation kaysa sa lumikha. Kasi sinabi ni Allah sa Quran 22:73, walang lilikhang makakalikha kahit na langaw. Ito pang ginamit niya, no, itong lens lexicon, no. Ginamit niya yung lens lexicon. Sabi ko, anong Arabic na hindi makakapaglikha si Moses? Anong Arabic na Anong Arabic dictionary na may papakita na yung biid nila ay hindi ability? Wala siyang may pakita. Problema ko raw yun. Ako nga naghahanap ng pruweba eh. Naghahanap ng pruweba eh. Paano ako pa nga napanan mo ng pruweba? Ako
O sige, ito, nilabas ko na yung pruweba ko sa Lens Arabic Lexicon. Ang sinabi doon, wala kasamang ability. Walang kasamang ability yung biid nila, wala kasamang ability. Kundi permiso, utos, or parang go signal lang. At ito pa, ginamit niya yung kay Melchizedek, no? Basahin nga natin kay Melchizedek. Kaya hindi ko gumagamit ng Biblia kasi wala sa pinag-usapan namin. Sabi nga Quran only. Pag sinabi bang only, pag sinabi bang only, may meron pa bang iba? Kaya nga only. Sumusunod lang ako sa rules eh. Sabi ba takot ba ako sa Biblia? Hindi. Susunod natin yung Biblia. Ito, ginamit niya yung sa Hebrew Bible, Old Testament. Ang tinutukoy doon ang tinutukoy doon kay Melchizedek ay hari na Salem at pari. Ay hindi yung literal na wala siyang nanay at tatay. Kung talagang niliteral mo wala siyang nanay at tatay, saan siya nanggaling? Yun lang yung metaphorical. Sa Hebrew phrasing ginamit doon sa Psalms 110 verse 4, kung hindi ako nagkakamali. Yun ay metaphorical, typological lang. Typological, ang important, ang ama, walang ama at ina. Ang ibig sabihin, metaphor lang yun. Yun ay foreshadowing kay Kristo na wala siyang tatay. Dahil sa pagka-spiritual at walang katapusang priesthood. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi literal na walang biological na parents si Melchizedek. Hindi yun literal, metaphorical. Kaya nga hindi lang ako gumagamit ng Biblia kasi sa gentleman's agreement namin na current only lang eh. Kaya hindi ako gumagamit ng Biblia. So, napansin ko dito mga sinasabi ni Romas katulad ng sinabi sa Quran 22:73. Minsan sinabi daw si Allah na maliban na pinahintulot to ni Allah. Wala naman eh. Parang nalalaman ko sa usap natin na nagdadagdag siya ng mga sinasabi na wala sa Quran. Kagaya nung sa length, umagri pa nga siya na dulas siya sa length, Arabic lexicon eh. Sinangayunan niya eh. Tama naman, wala namang ability yung binigay doon. Edi tama nga yung sa Lens Arabic Lexicon na walang ability binigay kay Jesus kundi go signal. Kumbaga, lisensya lang binigay. Ikaw ba, bibigyan ka ba ng lisensya kung hindi ka marunong mag-drive? O, napansin ko dito kay Ibrahim Romas na parang nagsasalita siya ng wala sa Quran. Katulad nung sinabi ni Allah, Quran 22:73, na maliban lang, may sinabi daw si Allah, na maliban pa hihintulutan ni Allah, makakalika ang mga nilikha. Meron ba yun sa Quran? Wala tayong nabasang ganun eh. Napapansin ko parang nagdadagdag ng mga talata sa Quran na wala talaga sa Quran. Ano pa ba ang sinabi niya? Doon sa Arabic Lexicon, English Arabic Lexicon, yun ang ayunan niya. So mga ayon siya kanina eh, na wala talagang, tama nakalagay doon, walang ability. So pinapanap ko sa kanya yung ebidensya, saan mababasa. So, pakita mo sa screen na yung ability at yung bid nila isa nandun sa term, the definition ng ability at ng bid nila dahil kasama doon sa definition ng bid nila yung term na ability. Wala naman siya pinakita. Problema ko raw. Kaya nga naghahanap ako ng ebidensya. Saan ang ebidensya? Di laway lang. Ako nga meron nung pinakita eh. Umagbi pa nga siya eh, sa Lens Arabic Lexicon, Arabic English Lexicon eh. Natin itong kausap natin, hindi siya nagsasabi ng totoo, kundi nagdadagdag siya ng salita sa Quran. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and Islam mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito, sa lahat ng nag-comment. Unahin natin si Brother Torrens. Bro, pasalamat lang bro. Pasalamat na salamat po kay Ibrahim Romas. Hindi to personal lang. Ano lang to, debate lang. Debate lang at usap lang, sharing lang. Tapos yun lang. Pasasalamat lang. Salamat lang pero napakabuting tao to ni Ibrahim Romas. Napakabuting tao lang. So, pasensya ko kung anong nasabi kong masama. Total, nasa debate lang naman tayo. Yun lang po. Salamat po. Pasensya na sa mga nasabi ko. At syempre, bro Ibrahim, pasalamat din bro. Alhamdulillah, pasalamat ako sa Allah na satisfied ang debate natin happen at saka pasalamat ako ni Mr. Torrens. Alhamdulillah. Sa may naghamon dyan si Elsa Bactane,
Ayaw kong papatol sa taong masyadong bastos. May nag-comment yan, si Eli Bactani, masyadong bastos yan. So, ito lang kung masasagot. Kung gusto mo kayo makipagdebate sa akin, kagaya ng aking katunggali, itong aking katunggali sa Mrs. Torrens, I respect him, magaling siya, professional siya magsasalita, at walang halong bastos. Mali ang tabas ng dila. Wala siyang halo. So, ang kanya lang, sa kanyang pag-iintindi, sa kanyang pagbabasa, I appreciate him. Alhamdulillah. May Allah reward us all and may Allah guide us all, including the listeners at saka sa ating mahal na moderator. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmo-moderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, pwede niyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon. Gaya ng sinabi ni Ibrahim Romas, may kondisyon siya. At sa iba din, meron din. So, pwede nyo akong gamitin mga kapatid as a moderator. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At kung gusto nyo magsuri sa Catholic, you can follow Brother Torrens. At kung gusto nyo ding magsuri sa Islam mga kapatid, you can follow Ibrahim Romas. At meron sila mga content dyan sa sarili nila. So, pwede kayo magtanong doon. At dyan naman sa ating comment box kung meron kayong mga tanong pa. At merong naghahamon. So, sisikapin ng dalawang ito na tingnan ang ating mga nasa comments. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.